Magandang umaga po. Ayun, bintaro. Mukhang naka-ready po kayo, ano? Sino po ang ready na pumunta sa kaharian ng ating Panginoon? Taas po ang kamay. Naku, kakaunti lang kami, Sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay patungkol po sa Lucas chapter 12, verse 32 to 40. At bago yan, wala dyan? Andyan, ginamit namin yun. May patalastas na naman. So habang hinihintay po natin yung slide, again, we are inviting everyone. Kung kayo po ay may pagnanais na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng musika, sayaw at awit, nag-invite po kami at nag-encourage. Hindi lang po ito sa kabataan, mga kapatid. Ito rin po ay para sa bawat isa. Medyo kinukulang yung aming UMN, yung Maya, yung kabataan ay marami na. Pero madalas sila lang yung tumakambol at may gitara dito. So iniimbitahan po namin kayo, kung mahilig po kayo o meron kayong talent na tinatabi nyo lang, ipaglingkod po natin sa Panginoon. We're inviting everyone po na let us enjoy being a volunteer and training for drums, sa gitara, at sa tambourine, lead vocals, and backup vocals. So pupunuin po natin yung mga bahagi ito ng ating pagsamba sa Panginoon. Tulungan po natin sila para tayo po mga naka-schedule kung kailan sila aawit, kailan sila maglilingkod sa ating Panginoon. Nung last week, if you are with us, sabi po natin, doon sa Colossians chapter 3, ang buhay natin, lalo na yung buhay natin na sinuko sa Panginoon, kailangan nare-refresh, nare-restart. And in layman's word, sa technology, sabi doon, reboot, para Christ our life na lang at Christ our everything. And we ponder upon yung root meaning ng sinasabing reboot. Bakit ba natin kailangan ito? Next na. Ayan. So, next po. Ayan. Yung bakit kailangan, for troubleshooting, kung meron kailangan baguhin o binabago ng ating Diyos sa ating buhay, we need that, and to improve our performance. Minsan maraming marami ng mga excess baggage yung ating buhay at mabagal na itong tumatakbo. It's the same with our computer units o yung ating gadget, sabi natin yung last week. Na kapag marami na nandyan na wala nang pakinabang, we need to do some troubleshooting, tanggalin yung mga hindi pakinabang para mas matulin ito na nagagamit. And eventually, makita natin na sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay Panginoon at Panginoon na lamang. So ngayon po umaga, pinamagitan po natin ang ating paksa na ready for the kingdom. At mayroong tatlo mga bagay na maganda makita po natin dito sa ating pag-usapan ngayong umaga. Sa verse 32, ang sabi po doon, huwag kayong matakot, munting kawan. For how many times in the Bible, Old or New Testament, palaging may ganitong pahatid ng pantanggal ng takot ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Huwag kayong matakot. Ang tawag na nito ay little flock. So sabi nga natin ngayon ng umaga, kung ikukumpara yung populasyon ng mga tunay na nananampalataya sa Panginoon kumpara sa mga wala pang tunay na pagsamba sa Kanya, maliit lang talaga yung bilang natin sa bilyong dami ng tao sa mundo. So it is but fitting na ginawag ng Panginoon yung kanyang mga alagad na little flock. At mapalad tayo dahil kasama tayo doon sa little flock ngayon. Amen po ba? So, tinawag ng little flock ang mga alagad sapagkat alam niya na may pangangailangan ang mga ito. They are vulnerable sa mga nangyayari sa kanilang paligid o pwedeng sumusunod sila sa Panginoon sa mga panahon nito, then afterwards, mawawala sa kanilang
paglalakbay. Ganun din sa ating panahon, mga kapatid. Kaya nga nakaantabay palagi ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang masaganang grasya upang sa panahon na kailangan mo ito yung tutulong sa iyo para makapagpatuloy ka sa paglalakbay sa ating Panginoon. At pag sinabing little flock, pag sinabing nasa abang kalagayan, they need God's provision. Amen po ba? They need God's provision. If you lost someone you love, and you've been blessed with a kid that almost threatened your life, nang ipinagbubuntis mo ito at lumabas pang physically challenged siya, how would you feel? Hindi po ba ang pakiramdam natin usually ay parang walang pag-asa? Sa salita ng mundong ito, minsan ang sasabihin, para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Idagdag pa dito na after all of this, akala mo tapos na. Now while you are trying to let your premature kid live and be a better spouse, iiwan ka pa ng iyong asawa. Ang wika ng Panginoon, mga kapatid, sa verse 32, huwag kayong matakot. Kayo na naapi, kayo na nagkukulang, sapagkat ibibigay sa inyo ng Ama ang kanyang kaharian. Ibig niya sabihin, mga kapatid, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Na magsimulang buhayin mag-isa ng aming kapatid na si Jenny, ang kanyang dalawang anak. Siya ay pinalal na makapag-work sa abroad. The fact is, hanggang ngayon, doon ang gagaling ang kinabubuhay nilang tatlo. She's still working as an overseas foreign worker. Ilang dekada na yata. Sa Hong Kong, hindi naging maganda ang naging amo niya. Sabi nga niya one time noon, bakit puro ganito ang nangyayari sa akin? Nagsusumikap naman ako. Naglilingkod naman ako kay Lord. Pero bakit parang hindi na matapos? Nang siya ay malipat sa Singapore, during the pandemic, ay nagkasakit naman siya at muntik na siyang mabulag. Sabi niya, bulag na nga yung anak ko. Paano na sila kung pati ako ay tuluyan ng mabulag at mawalan ng trabaho? Mga tanong na hindi namin mabiyang tugon ni May. Nila mama at kaning yakap, iyak at panalangin, may pananalig na sa huli, mararanasan pa rin niya, mararanasan pa rin namin ang pangako ni Jesus. Yung Italian couple na pinaglilingkuran niya sa kasalukuyan, ang ginamit ng Diyos upang unti-unti ang mga bakit ni Jen ay sinagot ng Panginoon. Yan po yung magkapatid, during those very trying times sa buhay ng ating kapatid na ito. Sila ang sumalo sa kanya after Hong Kong. Sila ang sumagot sa malaking gastos ni Jen sa kanyang mata. Ang mag-asawa ng ito ang naging instrument upang makapagpatuloy siya makapagtrabaho, makapagbakasyon ng madalas sa tuwing umuwi din ang kanyang employer sa Italy o may travel. Naging instrument din sila upang makapagpatapos si Jen ng kanyang dalawang anak. Ang pangalan po ng lalaki ay Enrico. Nagkataon lang po, hindi po ako Italiano. Ilocano lang po. Si Faith Eunice ay nagtapos ng Bachelor of Arts and Theology. Isang visually impaired individual na nag-struggle almost all her kids day dahil sa kanyang kalagayan. Hindi nga namin alam noon kung magtatagal siya dahil kasya lang siya sa lalagyan ng sapatos. Brother Ner, anong size ng sapatos mo? 12. Mas maliit pa doon yung pinaglalagyan namin. At kung titignan mo si Pastor Faith noon, utot ba lang na makikita mo, ito kanyang mga blood vessels, may makikita mo.
with the naked eye. We count hours, we count days, buwan ang mga lumipas, taon ang pinagkaloob ng Panginoon hanggang sa lumipas sa mga dekada. And on year 2023, Faith earned her bachelor's degree and she is currently on her first year as one of our promising licensed pastor sa ating district. Sabi ko nga doon sa anak namin, anak na sinusundan mo yung path ng Dati Eric mo. Kasi talagang na-experience niya yung mga challenges doon sa kanyang buhay. Maging kanyang pagiging licensed pastor ay talagang ipinaglaban ng Panginoon. Last Monday, siya o si Jen ay sinundo ni May at siya ay umuwi ulit. Pinayagan siya ng kanyang employer at ito ay unscheduled break. Nagpaalam siya upang minsan pa pumanik sa entablado at lasapin ang isa pang blessing ni Lord. Si Joshua ay nagtapos sa STI last Friday ng Bachelor of Science in Computer Programming. When God saves, He sustains. Amen po ba? Kapag ang Diyos ay nagliligtas, Siya ay nagkakaloob ng mga pagpapalang kakailanganin mo upang manatili ka sa paglalakbay na kasama niya. Nung tinawag ka ng Panginoon, nakalaan na lahat ang para sa iyo. You just have to get it in prayer and in your true submission on your Savior. Walang tinawag ng Panginoon na pinabayaan niya. Na naglalakbay silang dalawa and in the middle of their journey, iniwanan siya ng Panginoon. I don't remember any. Even in our time. Kapag ka tinawag ka ng Panginoon, ang gusto niya, kasama ka niya hanggang sa dulo ng journey at makamit mo ang buhay na wala natin. Amen po? So ano po ang kinatatakot niyo sa mga panahon ito? Ano yung pinangangambahan? Let us learn from the word of St. Luke today. Let us learn on how yung ating kapatid na si Jenny ay nung una'y katulad din ng bawat isa sa atin. Hindi niya alam. Iyak, dalangin, iyak na lamang ang ginagawa. Especially yung magkapatid when they are secluded with themselves. Palaging may dalang mabuting mensahe ang buhay ni Jen, ni Joshua at Pastor Faith Eunice. And I will never get tired of lifting up Jesus sa kanilang buhay. Amazing grace. Such an amazing grace na fulfill na si Jen sa kanyang mga anak. Ang dalangin nga natin ngayon ay makahanap ng maayos na work si Joshua upang makapag-retiro na ang kanyang mami. And eventually, magkasama-sama na sila. Bilang isang pamilyang pinag-aaharian ng Diyos na puno ng grasya at habag. Do not be afraid, my little flock. Sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi malayo ang istorya ng ating pananampalataya sa isang Jenny. Isa sa maraming mga heroes of our faith in our time. Amen po ba? At marami dyan sa inyo na nakaupo. Marami sa inyo mga kapatid na in one way or another ay naging hero kayo sa buhay ng iba. At the good news is, nakakapag-save kayo ng inyong treasure in heaven. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? It is God's good pleasure to give the kingdom to those who trust Him. Not a burden, not even an obligation. Kaya po yung iba nahihirapang sumunod, kaya po yung iba nahihirapang paniwalaan kung totoo ba talaga ang pinapangako sa kanila ng Diyos na ito. Ay napakalaki po ng papel na gagampanan ng bawat isa sa atin. Baka yung katabi mo ay hindi pa lubusang naniniwala. Baka hindi pa nila natitikman
Yung imbitasyon ng Panginoon na come and taste that the Lord is good. Baka hindi nila nakikita na yung pananampalataya mo ay hindi yumayabong o hindi nararanasan. Baka ikaw din mismo natatakot ka na ipamuhay ang pananampalataya. When our focus is the things of this world and not trusting the word that what God can do, ang dulo nito ay madalas na kabiguan, kawalan kasapatan, at kamatayan. Pero sa magtitiwala sa Kanya, He will receive His kingdom and everything in it. Yun ang sinabi mo niya doon, no? Huwag kayong matakot, mga muntikong kawan, para sa inyo o sa inyo ang aking kaharian. It's such a beauty na naipapangako ng isang Diyos na pinaglilingkuran natin ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, hindi ka magkukulang kung ano ang laman ng kaharian ngayon, kung ano ang kaya ipagkaloob ng kaharian ngayon, para sa iyo, ipinangako niya sa iyo, hindi mo man siya kilala. Isa sa magandang doctrine natin, as a United Methodist, ay yung prevenient grace. Hindi mo pa mahal si Lord, minahal ka na niya. Amen po ba? So isa yan sa very unique na doctrine, o na aral nating mga United Methodists. Pangalawa po, treasures in heaven. Selling possessions and giving to the poor is just one of many ways how to store up in heaven. Selling possession means detachment from material things or material wealth and the importance of generosity. It involved distributing possession in a way that honors Christ and increases one's joy in God. Sabi niya doon, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga munting kawan, ibenta niyo, ipagbili niyo ang lahat ng inyong ari-arian. Narito kanina si kapatid na Alberto Encarnacion, at pag napag-uusapan ng sales and marketing, saludo ako sa kanya, magaling siyang mamuminsig. Sabi ko ang isang nagbebenta, ang motibo niyan ay kumita. Tama po ba? O naman yung binibenta natin, ang motibo natin ay kumita. Ngayon, sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga natatakot na mga kawan ay ipunin niyo lahat kung ano meron kayo at ibenta ninyo. Yung mga pagbibilan ay ibahagi niyo sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, or those you know who are really in need. Disciples are to be characterized by exceedingly great generosity, especially in giving to those in need, as these riches are stored in heaven. Ito yung reason. Kaya kung tinawag ka ng Panginoon, ay pinagkakalooban ka niya ng iba't ibang mga pangangailangan mo. So that at the end of the day, hindi mo siya sisisihin na, Lord, nung 6 na buwan talagang busog na busog ako. Puno-puno ng pagpapala yung journey ko na kasama ka. But after 6 months, nagkulang na ako, iniwan mo ako. It's never gonna happen that way. Hindi ka iiwan ng Diyos na nangako sa iyo, mamahalin ka. Ewan po ba? Look back. Baka naman ikaw ang nang-iwan. Pasyalan mo yung nakaraan mo. Baka naman ikaw ang hindi na nagpupunta sa Kanya. Kaya yung journey mo na yun, na para bang hirap na hirap ka na naman, nagpapaalala ang Diyos na dapat nandun ka sa journey na inilaan para sa iyo. Yung mga pagpunta natin sa church, yung mga pag-awit, yung mga pag-alalay natin, yung mga dumarating natin yung mga kapatid, yung mga bisita, kung minsan, inaalalayan natin kung saan may maluwag na upuan. These are ways of storing riches in heaven.
Amen po ba? Hindi nakakapagod yun, ano? Pero alam mo na ito ay hindi mawawala, hindi mananakaw sa'yo, at palaging nandoon nakasave kay Lord. Kaya kapag ka dumating o bumalik na ang Panginoon at ikaw ay naghahanda, gaya ng ating nabasa kanina, ano? Naghahanda ka, excited ka, anticipated mo na kailan anytime darating ang iyong Panginoon at nadatnan ka nga, tatanggapin mo ang fullness ng kanyang pangako. At yun yung tinitignan natin. Lahat yung ating inaasahan, ano? Na yung pagpunta natin, yung paggamit natin, ang ating mga talento, yung pagbibigay natin sa kanyang mga gawain, ay ilan lamang ano, sa assurance na dapat natin ginagawa upang anytime na dumating ang Panginoon, alam mo kung saan ka yung gagawin. Where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang iyong puso. Naniniwala po ba tayo, no? Kung saan ka laging abala, nandun ang iyong puso. Kung saan yung lagi mong pinoprotektahan, yung ayaw mong mawala sa iyo, yung ayaw mong iwanan, yung ayaw mong isuko sa Panginoon, naroon pa din ang puso mo. Kaya alam ng Panginoon, ano? Yung relasyon yung dalawa, alam niya kung mahal mo na talaga siya o hindi pa. And today, pinagpapaalala ang Panginoon na we have to refocus our priorities. Silipin natin minsan pa. At baka kailangan meron konting ayusin para hindi kanya namimiss tuwing araw ng kanyang pagdiriwang. Palampakan natin ang Panginoon pagkat marami tayo ito. Maraming nangalangin, maraming nagpagal sa bawat isa sa inyo para makarating tayo rito. Kanina, marami rin kami sa first service. Yung report natin kahapon sa district meeting, sabi namin na at least naka-300 kami 3 to 4 times sa pagsamba. Pero kung titignan natin yan, no? Nangyayari yun kapag ano tawag dito? Pagka-communion. Pagka unang linggo ng buwan. Anyone will kaya. Iba ba yung Diyos kapag first Sunday? Iba pa ang pagtingin natin sa ating Panginoon kapag yung susunod na buwan. Do we really understand what it is really meant to lay your treasures in heaven? Namimiss tayo ng Panginoon kapag hindi niya tayo laging nakikita. Namimiss niya tayo kapag hindi tayo kasama sa mga gawain at pagkilos ng kanyang mga ministeryo. Namimiss ka ng Panginoon kapag during the Sunday ay hindi ka makita ng Diyos mo. Nung tinawag ka ng Panginoon, sapat ang pangangailangan mo sa araw-araw. Huwag natin ipagpalit yung para sa Kanya. Dahil mo para sa Kanya, ay para sa Kanya. Sa aming mga pagtitipon sa care group, isa sa napag-usapan namin ay binilang namin yung number ng oras sa isang araw. 24, tama po ba? Ganun pa rin ba ang number ng oras sa isang araw? 24? Pareho pa, ano? Constant lang, sabi niya namin. So sabi ko, ilang oras tayo natutulog? 6? 8? So from 24, ibawas mo yung 8. Ilan na lang po ang natira? Dapat tayo mathematician yan. Ilan na? 16. Diba? Nagtatrabaho ka pa. May big oras, you have secular work, o sa bahay, o doon sa bukid. Ilang araw ka, ilang oras tayo nagtatrabaho sa isang araw? 10.
O, di na lang natira. 6. Yan. 6. Kay Lord ba napunta lahat ng naditak natin? Para sa atin yan, di ba? Para sa atin. Pupunta ka pa sa akin bago makikisyete ka. Ilang oras? 30 minutes? Di ba? Tapos may tatanggap ka pa ng text at hindi mo nagustuhan yung text. Ba't? Babalikan mo. Hindi ka na naman tingin. May sumagot na naman. Pagka-text ba ka na naman? Akala nito. Isang oras siguro, ano? Pwede na ito. Ilan na lang po ang nagtira? Kakain ka pa. Luto ka pa. At biglang kumaway sa iyo, kumparin mo, tara mo na doon. Ilan na lang ang natira? Yung natira, mga kapatid, ilan talaga doon ang para sa Panginoon mo? Your quality time. Hello? Laying treasures in heaven. Kaya nakakalungkot, ano? Pati yung linggo, kinukuha pa natin minsan na para sana kay Lord. Do not be afraid, my little flocks. Put your heart to where a treasure will not be taken away from you. Sabi natin last Sunday, kaya marami ang natutugunan ng ating iglesia ay dahil marami sa atin ang naunawa ang lubos sa kahalagahan ng pagbibigay, pagpaparaya, pagtulong sa ministry. From 1.5 as conference, we can make this conference more than our target. Kung ang bawat isa sa atin ay magiging mas seryoso sa paglilingkod, gagawing priority above anything ang kanyang faith. If our focus will be eternal rewards, hindi na magiging mahirap sa atin ang maging bahagi ng misyon, ng prayer warriors, ng support groups, o maaaring tayo na din ang lalapit upang maging ministry partner tayo ni Lord ng ating mga sponsored children. Halimbawa, alam po ba ninyo na yung 250 to 300 pesos a week ay maaari kayong kapagbago ng buhay ng isang kabataan? For just 200 to 300 pesos a week, you can change somebody's life. Makakapagpatuloy silang mag-aral at mababantayan pa natin ang kanilang spiritual life together with their family members. Alam mo ba na since we are serving a generous God, ay hindi ka hinahayaang magkulang dahil nagbibigay ka ng maliit na bahagi ng tinatangkilik bilang tanda ng pagtitiwala mo sa Kanya. Alam niyo po ba? Laying treasures in heaven. Sino po sa inyo ang gustong mabago ang buhay? Oo. Today, I have here something that will change your life forever. It can alter the flow of your finances. It can be an instrument to grow your business or namang pinagkukunan ng inyong needs every day. Tested and tried na po ito ng marami. Even I myself tried this once. At hindi ko na iniwanan ito. At marami sa mga nauna ay hindi rin naniniwalang totoo ang dalang pangako ng heavenly investment na ito. But if you're going to ask them today, it is true. Katulad ko, at na marami sa kanila na sumubok, iisa magiging tugon. Mula nang nagsimula akong maniwala at pinagkatiwala ang lahat kay Lord, palaging sapat sa bawat araw ang pangako ni Lord. Mas umayos ang kanilang finances at
Nakakatuwa na nakakatulong na rin sila sa iba pang pangangailangan. Nagsisimula kami ni May bilang mag-asawa. Hirap na hirap kami sa maraming bagay. Ang kwentuhan namin palagi, ang takbuhan namin palagi ay yung aking binan. Nagkasakit ng asma si pastor noong mga panahon ngayon. Kapag may kailangan, ask mama. Pag may babayaran, ask mama. Kayo po ba may sakit ng asma? Yeah? O kayo ay chemist. Chemist is umaasa. Nung sinimulan namin lumakad sa aming pananampalataya sa pamamagitan nito, na bago ang marami sa aming buhay. Amen. Si Jenny na kinukwento namin sa inyo, ay ganun din ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Nung nasa Singapore siya, katulad nyo din, naglilingkod siya dun sa isang Methodist church doon. Jenny has a beautiful voice, ako wala. So member siya doon ng choir. At siya po ay naglilingkod. Ito yung ginamit ng Panginoon. Nag-invest siya na nag-invest nung para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. And what she did, inuna niya yung para sa Panginoon. Kaya ngayon, nakapagtapos na ang kanyang dalawang anak. Naiingit nga ako, diba? Ako may isa pa. Sorry Yan. Ito lang ako eh. Kaya po, if you try this, there is a promise that God will let you experience generous living. And because He called you, He will intentionally supply all the things na ibinabalik mo sa Kanya para di ka magkulang. If you really love the Lord, hindi na sa inyo laging pagtatalo ang ibalik ng para sa Kanya. Iiwan ko po ito mamaya doon sa likod. If God is talking to you today, help His church. Help those children na i-sponsor natin. Help those na mas kailangan nila kaysa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Nabuwasan na po ito. Kasi kanina, merong kumuha. It's my prayer na magre-rema ang imbitasyon ng Panginoon at sinasabi sa iyo,